no deal. Kaya ko po pinamagat ng deal or no deal. Sa game show po kasi na deal or no deal, pag sinabing deal, ano po, ititigil na po yung laro. Pag sinabing deal, okay, deal na, stop na yung laro. Pero pag sinabing no deal, hindi titigil yung laro at hanggat siya'y nagwawagi o anuman, ay pag sinabi niya no deal, ay hindi pa rin titigil ang laro. Ano po? Ngayon po, doon po sa take-out kanina, doon sa sinabi ko sa inyo, pag binasa niyo po yung libro ng Yeshua, lagi po niyang sinasabi na, be courageous, sabi. Have faith, sabi po. Kaya po ang take-out ko po dyan, ayan po, courageous people see and seize the opportunity. Ano po? Pag po, inano natin yung buhay ni Yeshua, talagang napakatapang niya sapagkat nilid niya yung Israelites doon sa mga almost war po yan talagang yung binasa kayo sa kanina. Kukunti lang po yung kanilang soldiers, pero kasama nila ang Panginoon. At alam niyo po ba kung ano yung nagpanalo sa kanila? Kung ano yung sinabi ng Panginoon, yun po yung ginagawa nila. Iikutan po nila, nung pinabagsak po nila yung Jericho, iikutan po nila yung ng 7 beses, kasama yung kapanantipan, pagkatapos ay patutulugin ng mga saserdote, yung mga pakakak o yung horde. Pagkatapos, pagka narinig nila yung pakakak, ay hihiyaw sila ng malakas ng hiyaw. Lahat ng Israelites hihiyaw ng malakas na hiyaw. At yung Jericho wall ay nabuwag. At doon sila nakapasok at pinatay nila lahat ng mga kaaway. Ewan po ba? So nakita niyo po, may gabay at sumusunod sila sa ating Panginoong Yeshua. Kaya nga sabi rito, courageous people see and seize the opportunity. Kung ikaw ay courageous people, pagkatapos ay nakikita mo yung opportunity, nandiyan dyan na, kailangan kung nakikita mo na, i-grab mo na yung opportunity. Maging sa trabaho man, maging sa mga estudyanteng narito, na i-grab nyo yung opportunity na kayo pinag-aaral ng inyong mga magulang. Amen? Minsan mahirap, minsan sasabihin nyo, minsan kulang yung baon, minsan yung tuition fee, kailangan mo pang mag-pirma ng promissory note. Alam nyo, nadanas ko po lahat yan. Pero hindi dapat maging matapang po tayo na yung opportunity na pinagkakaloob sa atin na tayo nakakapag-aral ay i-grab natin, i-seize natin. At maging matapang tayo na abutin yung opportunity na nandiyan dyan na gusto natin kunin. Next. Next po. Courageous people see and seize the opportunity. Next. Back. I-back mo. Back natin. Okay, courageous people doesn't just see the opportunity, but they move forward to seize the opportunity. So makikita natin, hindi lang natin nakikita yung oportunidad, pero ay nag-move forward tayo para makuha natin yung oportunidad na yun. Gayun yung ginawa ng mga nila Joshua at ng mga Israelites. Kaya napunta sila doon sa land of promise na flowing with milk and honey na ipinangako sa kanila ng Panginoong Yeshua, sapagkat sinunod nila ang ating Panginoong Yeshua, naging matapang sila, naging courageous sila. Amen po ba? Ngayon, meron po akong ikikwento sa inyo. Kwento muna tayo, maaaring makarelate kayo. Po. Kung tatanungin ko kayo, meron po ba kayong mga bagay na ginawa sa buhay ninyo, nung maliit pa kayo o habang palaki kayo hanggang ngayon, meron po ba kayong mga bagay na ginawa na tingin nyo mali, na tingin nyo kasalanan? Pagkatapos yung ginawa nyo na yun, na nagawa nyo na, hindi nyo ipinaalam sa mga parents nyo, sa kapatid nyo, sa buong clan ninyo. Ayaw mong ipaalam, lalong-lalo na sa mga kamag-anak mo, sapagkat ewan ko kung nahihiya or pwedeng itinatago yung nagawa mo, na kailangan ako lang makaalam nito kasi pag nalaman nito, mas nakakahiya. Ewan po ba? Minsan na nangyayari pa,
Pagka kumari, may ginawa ka, pagkatapos, ay biglang nalaman, ang sasabihin mo pa, ikaw naman ang nagsabi, ba't sinabi mo? Tuloy, ayan, ang may kasalanan pa, yung nagsabi, naging marites pa yung nagsabi, yung pa yung nagiging, ikaw ang may kasalanan, kasi yung kasalanan ko na ginawa ko, na ayaw kong ipaalam sa kahit na sino, ipinaalam mo. Parang ganun pa po ang nangyayari, So, marami pong ganyan, At meron pong mga magulang, mga tatay, mga mapabalitaan natin, Minsan po, makikita natin, na dito sa ating society, merong isang tatay, pagkasweldo niya, punta na agad sa sabungan, uubusin yung sweldo sa sabungan, pagkatapos pag-uwi, wala nang maiintregang sweldo sa kanyang asawa, hanggang sa mag-away na sila, hanggang sa sila ay magulo na ang buhay pagka gano'n. Kasi mayroong mga bagay na hindi dapat na gawin, na kasalanan na ginagawa. Amen po ba? Meron pang mga pagkakataon na lalong-lalo na sa mga kabataan, minsan magugulat ka na lang, 3 months buntis na pala. Ano lang po ito, real talk tayo, Nangyayari po yan magugulat ka na lang, 3 months buntis ka na. Hindi mo masabi, tapos pag buntis ka na, tsaka mo sasabihin sa mga magulang mo. Amen po ba? Wala nang magagawa ang magulang. Bata pa, 15 years old, sige, magsama na kayo. Wala nang magagawa, wala nang choice. Ano po? Amen po ba? Nakaka-relate po ba kayo? Marami pa, At kung magkakwento po ako sa inyo ng mga puro kasalanan, baka gabi na, hindi pa po tayo matatapos, Pero ikakwento ko po sa inyo, marami po ako niyan, Alam niyo po, nung maliit ako, siguro mga 10 to 11 years old po ako, alam niyo po, yung mga bahay nung araw, walang mga bakod. Makakapunta ka sa loob ng kapitbahay mo, tsaka magkakamag-anak kami. Naglalaro kami doon sa anak ni Kuya Seso at saka ni Ate Nene. Kalaro ko yung mga yun Tapos yung bahay nila, kubo na bamboo. Pagkatapos labas-masok ko, maakit ako doon. Lalabas, iinom ng tubig. Tapos pagkainom ko, basta sa bahay din namin, kahit sino pwede pumasok. Ganun po kami nung mga araw, nung mga panahon namin na bata kami sa Latorre. Walang mga bakod ang mga bahay po ng araw. Amen po ba? So, ganun po, pag-akit po ganyan ng bahay nila, nakita ko, meron siyang, yung laste. Alam niyo po ba, lasting marami yung goma na pinaglalaroan ng mga bata. Usong-uso, nakita ko, nakatirintas, ang dami. Ang ginawa ko, kinuha ko. Pagkatapos kong kinuha, bumaba agad ako, umuwi agad ako ng bahay. Pagkatapos, sinabi ko sa nanay ko, akin to. Kinalas-kalas ko na, ang dami, excited pa ako. Ngayon, ito na. Kasama si Kuya Seso, si Ate Nene, yung nanay niya, at saka si Marte, yung kalaro ko, kanya yun Pinuntahan kami ngayon sa bahay. Ang nakasalubong, yung nanay ko, naku, yung anak ko na yan, hindi ko pinalaki, magnanakaw yan. Ako naman, hindi na ako kumikibo. Pero guilty na ako. Pagkatapos hanggang sa dumating na si Nana Cedra, yung kapatid ng daddy ko, tapos pinsan ko sila. Pinsan namin sila Pagkatapos sila nakatira doon sa kapatid ng daddy ko, doon sa lupa ng kapatid ng daddy ko. So nagkagulo-gulo na, nag-aaway na sila. Dumating ngayon si Nana Cedra, ano ba yung ginagawa nyo na yan? Sabi, lumayas kayo dito sa aking lupa. Sabi, at pinagbibintangan niyo yung apo ko na yan na hindi ka magnanakaw yung apo ko na yan. Nangyari po, pinalayas po sila sa lupa. Napunta sila sa Perias. 11 years old po ako noon. 11 years old Pag tuwing makikita, lumalaki ako, tuwing makikita ko po sila, yumuyo ko ang ulo ko. Kapag alam ko, may ginawa akong kasalanan sa kanila. At yung dala-dala ko habang sa ako'y lumalaki, hanggang sa ako'y tinawag ng Panginoon, at naglingkod, dala-dala ko pa rin yun. May anak na ako, dala-dala ko pa rin yun. Napakahirap. Di ko po sinasabi kahit kanino, ngayon ko lang po sa inyo sinabi. Di ko po sinasabi kahit kanino yan. Dahil yung po yung itinatago ko, na ayaw kong malaman nila, hiya po ako talaga. At
Habang papalaki ako, habang naglilingkod ako sa Panginoon, may mga asawa na ako, tinitingnan ko sila pag nakakasalubong ko, parang ang dumi-dumi ko. Parang sinabi ko, nag-pre-preach ako, nagtuturo ako sa simbahan. Pagkatapos itong tao na to, na ginawa ko ng mali, na alam kong dahil sa akin, napalaya sila doon sa lupang tinitira nila, talagang napakahirap po. Amen po ba? Kaya makikita nyo, mayroon po tayong mga ganun May mga tao po tayong may mga ganun na minsan, yung pangangalo niya, itinatago, pero malalaman din Di po ba? Kahit lalaki o babae yung nangalo niya, Marami po tayong mga mababanggit na kasalanan, At ito po, last na, meron po ako sa inyong, meron po akong kilalang tao, Maliit pa lang po siya, lumaki po siya, wala po siyang tatay. Namatay na, napulot lang po siya. Ipinanganak po siya ng nanay niya. Tapos, hindi po sila kinuha ng tatay nila. Pagkatapos itong batang to, lumaki, tapos merong asawa yung nanay niya. Pagkatapos, yung stepfather niya, ay talagang puro pahirap ang ginagawa sa kanya. Lumalaki siya, puro pahirap, puro bunganga, ibig sabihin, walang pagmamahal na natanggap yung bata na ito sa kanyang mga magulang. Lalong-lalo na doon sa stepfather niya. Hanggang sa lumaki siya, natuto siyang mangupit, natuto siyang mang-hold up, hanggang sa nag-ano na siya, nagtitinda na siya ng drugs, nagtutulak na siya ng drugs, nakakapatay na siya ng mga tao. Amen po ba? Ngayon, hindi ko po alam kung ano yung nangyari sa kanya, pwede niyo pong malaman, panoorin niyo na lang po yung Batang Quiapo. At pagkatapos na po yun, makikita niyo kung ano yung istorya, kung ano nangyari. Kaya minsan naiisip namin, pinag-usapan namin ni Ma'am Ning, bakit yung mga istorya sa TV na talagang ang pinuproject ay yung tao nagtitinda ng droga, pagkatapos yung kinikita doon sa droga, pamimigay doon sa tao sa Quiapo. Pagka in-interview, ay napakabait-bait ng tao. Napakabait daw ng tao. Yun yung ipinapakita. Ngayon kung bata ka, 10 years old, 11 years old ka, tapos idol na idol mo, pagkatapos sasabihin mo, naku pwede palang ganito Pasukin ko sugal, pasukin ko drugs, pasukin ko lahat ng illegal na yan kasi madali ko yumaman. Pagkatapos pagka yumaman ako, yung kalahati, ibibigay ko doon sa lugar ko. Kung ikaw'y taga-gapan, ibigay mo yung kalahati sa mga gapan para sikat na sikat ka at mabait na mabait ka. Amen po ba? Nakuha niyo po ba? Nakuha niyo po? Pero doon sa mga problema niya na yon, kahit sa TV man o sa totoo, yung problema na yon, sino po yung apektado? Ang apektado po, yung po malalapit na tao sa buhay niya. Amen po ba? Lahat ng malalapit na tao sa buhay niya. Next, courageous people seize the opportunity. Next, and it caused our relationship to our friends, family, and neighbors to be destroyed. Yan po yung nagiging dahilan kung paanong nasisira yung relationship natin sa ating mga kapamilya. Amen po ba? At ako po, ranas ko po yan talaga Ranas ko po yan mapangutang man yan o ano mang bagay yan na meron kang itinatago. Katulad po na nangyari po sa akin nung balita ko, hanggang sa akin lumalaki, dala-dala ko po yan. Kung nakaka-relate po kayo, talagang makikita nyo po na talagang napakahirap na meron kang kasalanang itatago. Sapagkat, kaya nga po, deal or no deal. Pagka po meron kang kasalanan at tinanong ka, deal or no deal, pag sinabi mo no deal, tuloy-tuloy ang kasalanan, tuloy-tuloy mo pa rin gagawin yan. Pero pag sinabi mo deal, ibig sabihin makikipag-deal ka sa Panginoon. Ihingi mo ng tawad yung kasalanan mo. At sasabihin mo, Panginoon, deal na. Ayoko nang gawin pa muli ito. Amen po ba? So makikita natin, Next. Ayan po. Sin has always a direct impact, not just in your personal life, but in the life of other closest to you. So makikita po natin, merong direktang impact
doon sa ating personal life, lalo na doon sa mga taong ka-close natin, maaaring kaibigan natin, maaaring kapatid natin, maaaring kapatiran sa church, maaari, lahat yan. At usually, sa church nangyayari, kaya nagkakaroon ng impact yan sa personal life, usually nangyayari yung utang. Yung utang hindi na binabayaran. Ano po? Amen po ba? Amen. Pakapuan po natin ang Panginoon. Next po. Sabi rito, why do people unknowingly do this practice over and over again? Bakit? Bakit laging nangyayari? Kung ikaw ay utangera, utang dito, utang doon, utang dito. Ano, hindi mo binabayaran, ginagawa mo, pero okay lang sa'yo. Bakit nangyayari yan? Bakit ikaw sabongero ka? Ba't tuloy-tuloy pa rin? Ano, sinasabi mo sa Panginoon, no deal, no deal. Kasi ginagawa mo kasi gusto mo. Amen po ba? Amen? Palakpakan po natin ang Panginoon. Hindi na po ako magkwento kasi baka mamaya yung ibang channel naman magalit. So makita natin, why do people do this practice over and over again? Next, tignan natin po yung salita ng Diyos. Sa Joshua 7, sabi po, Joshua 7:1, sabi, But the children of Israel committed a trespass in the accursed thing, for Achan, the son of Carmi, the son of Sabdi, the son of Zerah, of the tribe of Judah, took up the accursed things, and the anger of the Lord was kindled against the children of Israel. Nagalit po pala ang Panginoong Yahweh dito kay Achan, sapagkat si Achan ay mayroong kinuha o kinuvet na mga accursed thing na hindi nila dapat. Kasi sabi ng Panginoon kila Joshua, lahat ay kanang masasakop niyong mga bansa, lahat ng masasakop niyong bansa ay pwede niyong sakupin. Pero yung mga kayamanan nila, yung mga lahat ng mga bagay na mga para sa Panginoong Yahweh, hindi nila pwedeng kuhanin yun. Amen po ba? Ang ginawa ni Achan, kinuha niya. Ano po? Next. Sabi po, And Joshua sent men from Jericho to Ai, which is beside Beth-Haben, on the east side of Bethel, and spake unto them, saying, Go up and view the country. And the men went up and viewed Ai. And they returned to Joshua and said unto him, Let not all the people go up, but let about 2,000 or 3,000 men go up and smite Ai, and make not all the people to labor thither, for they are but few. So there went up thither of the people about 10,000 men, and they fled before men of Ai. Next. And the men of Ai smote of them about 30 and 6 men, for they chased them from before the gate even unto Sebarim, and smote them in the going down. Wherefore the hearts of the people melted and become as water. And Joshua rent his clothes and fell to the earth upon his face before the ark of the Lord until the eventide, he and the elders of Israel, and put dust upon their heads. So anong nangyari po? Anong nangyari po? Nagpadala po ng tiktik si Joshua doon sa land ng Ai. Sabi ng tiktik, kasi marami na silang mga nakanker kasi nasa kanila ang Panginoon Nung pinadala yung tiktik sa kanila ni Joshua, nagsabi kay Joshua yung mga tiktik, konti lang po sila, Boss Joshua. Konti lang po sila. Pwede na natin silang atakihin kahit ito lang, ganito lang kami karami, sabi. So inatake nila, nung inatake nila, kahit kung konti yung inatake nila, hindi sila nanalo, natalo sila. Amen? Natalo sila. Kaya nagulat si Yeshua sapagkat pinangako sa kanya ng Panginoon na hindi ka matatalo, makukubkob mo nga, makakapunta ka doon sa land of promise, at lahat ng mga bansa doon na nakapalibot o dadaanan mo papuntang land of promise ay tatalunin mo. Yun yung sinabi sa kanya ni Yahweh, kaya umiyak siya. Sabi niya, Joshua rent his clothes and fell to the earth upon his face before the ark of the Lord until he eventide, he and the elders of Israel, and put dust upon their heads. Alam niyo po ba pagka ginagawa ng mga leader ng Israel itong mga bagay na to, na sila ay
lumuluhod at ibinawarak yung damit nila. Ibig sabihin, nagsisisi sila kasi iniisip nila na sila yung mayroong kasalanan kung bakit natalo sila, kung bakit ang Panginoon ay lumayo sa kanila. Amen po ba? Next. Sabi rito sa Joshua 7, "And the Lord said unto Joshua, Get thee up, wherefore liest thou thus upon thy face?" Sabi ng Panginoon, tumayo ka. Sabi, next. Sabi dito, "Israel hath sinned, and they have also transgressed my covenant, which I commanded them, for they have even taken up the accursed thing, and have also stolen and dissembled also, and they have put it even among their own stock." Alam na kita niyo po alam na ng Panginoon kung ano yung nangyari. Ano po, sabi niya, alam mo ba, tumayo ka rito. Alam ba kung bakit? Merong kasalanan, may isa sa inyo na kumuha ng mga bagay na ipinagbabawal kong kuhanin. May kumuha, kaya natalo sila. Next. Sabi rito, tumayo ka, sanctify the people and say, Sanctify yourself against tomorrow, for thus saith the Lord God of Israel, There is an accursed thing in the midst of thee, O Israel. Thou cannot stand before thine enemies until ye take away the accursed thing from among you. Kailangan ikaw ng Panginoon kay Joshua, hanapin mo kung sino yung may kasalanan na yun, kung sino yung kumuha ng accursed thing na yun. At hindi ako sasama sa iyo hanggat hindi mo nakukuha kung sino yung taong ito. Amen? So siguro, sinabi na ni Joshua, sino ika sa inyo? Ito namang si Achan. Hindi nagsasabi. Siya ni kumuha, hindi niya sinasabi. Amen po ba? Hindi nangyayari na nga yung mga bagay na yon. Pinapaalam na ni Yeshua na hanapin natin niya kung sino yung kumuha na yan. Umamin na kayo. Pero walang umaamin. Kasi ang isipan ni Yeshua, pinaghirapan ko naman ito eh. Yun yung isipan niya, pinaghirapan ko naman ito. Kasama nga akong binuwis ko yung buhay ko dito eh. Konti lang naman itong kinuha ko. Nararapat lang na sa akin yan kasi pinaghirapan ko naman yan. Ang problema kasi, ipinagbawal nga ng Panginoon na kunin mo yan. At sinabi pa na, sa Panginoon yan, huwag mong kuhanin yan. Amen po ba? Minsan ganun eh. Minsan yung mga pastor na nag-aaral patungkol sa tithing, na sinasabi nila, huwag mong kuhanin yung Wag mong, binigyan ka ng Panginoon. Pagkatapos sinabi ng Panginoon, ibalik mo yung 10%, yung tithes ng 10%. Dahil pag hindi mo kinuha yan, ninanakawan mo yung Panginoon. Amen po ba? Pero wala naman tayong ganun dito. Kaya sinabi ko lang sa inyo, ganun yung ibang mga turo. So yung dyan, minsan kinukuha nila dyan yan. Amen po ba? Kinasabi, Next. Sabi, "And Joshua said unto Achan, My son, give I pray thee glory to the Lord God of Israel, and make confusion unto him, and tell me now what thou hast done. Hide it now from me." And Achan answered Joshua and said, "Indeed, I have sinned against the Lord God of Israel, and thus have I done." And they took them out of the midst of the tent and brought them unto Joshua and unto all the children of Israel and laid them on before the Lord. And Joshua and all Israel with him took Achan the son of Zerah and the silver and the garment and the wedge of gold and his sons and his daughters and his oxen and his asses and his sheep and his tent and all that he had, and they brought them unto the valley of Achor. So, kahahanap ni Joshua, kasi ang ginawa po nagbahay-bahay sila Hanggang sa nagbahay-bahay sila, lahat natanong na nila, ang hindi pa lang natatanong si Achan. Kaya sinabi, huwag ka na magsisinungaling sa akin, sabi ni Joshua. Huwag ka na magsisinungaling sa akin, Achan. Sinabi na rin ni Achan. Kaya ang nangyari,
kinuha lahat yung kanyang mga, tinipon sila doon sa lugar ng Angkor at doon ay kinuha lahat ng kanyang mga ari-arian, kinuha lahat ng mga Israelites at ni Joshua. Next anak. Yan po yung sin ni Achan, sabi. And sin that will never be satisfied, a sin that will never be satisfied, covetousness, unwilling to ask forgiveness, and does not want to turn away from such a sin. Yan po yung sin ni Achan. Ano po? Hindi nasasatisfy yung covetousness niya. Lagi siyang nag-aasam. Di mo po masamang mag-asam ng mga bagay na para sa iyo. Ano? Pero yung para sa Diyos, wag mo nang kuhanin. Bigay mo na sa Diyos yun. Ano? Pagkatapos, unwilling to ask forgiveness. Hindi man lang nagsabi na, nung sinabi na yun, natalo na sila, nalaman na nila. Hindi man lang sinabi ni Achan na, sorry po, ako po ang may gawa niya, nagsisisi po ako, patawarin niyo po ako. Pareha sila ni Adam. Ano? Nung tinanong ni Adam hinanap siya ng Diyos, asan ka Adam? Andito po ako. Ano pa nangyari? Ito po si Eva. Kinagat yung mansa, kinain yung mansanas, ibinigay po sa akin, kinain ko rin po. Siya po ang may kasalanan. Ano po? Kaya nga kung iisipin mo, ano? Paano kaya kung humingi ng tawad si Adam at sinabi ni Adam na, Panginoon, patawarin niyo po ako, natukso po ako, pero alam ko po, hindi dapat kainin niya, pero kinain ko po, I will take my responsibility for that. Siguro, no, pag humingi siya ng tawad, ako, Diyos, pagkatapos humingi ka ng tawad sa akin, baka naiba ang istorya, ano po. Baka tumagal pa sila doon sa paradise, ano, baka inabot pa natin yun. Pero hindi po ganun na nangyari, ano po. Yun po tumatakbo lamang po sa akin isipan. Amen po ba? So makikita po nyo, a sin that will never be satisfied, covetousness, unwilling to ask forgiveness, and does not want to turn away from such sin. Alam niyo po ba, pinaka-importante sa Panginoon? Ang importante sa Panginoon is we should repent our sin. Kailangan humingi po talaga tayo ng tawad sa Panginoon. At yun yung hindi natin magawa nung hindi pa tayo save, hindi natin magawa sapagkat ayaw nating gawin na tayo sa sarili natin, masyado tayong ma-pride sa sarili natin at di natin kayang humingi ng tawad sa Panginoon. Pero kung ihingi lang tayo ng tawad sa Panginoon, katulad ng ginawa natin at tatanggapin natin siya bilang ating Diyos at tagapagligtas, tayo po ay masisave, po. Amen po ba? Kaya tayo po ay mapalad sapagkat tayo po ay, pag nagkakasala po tayo, nakakagawa po tayo ng mga kasalanan, katulad ni Achan, makakadiretso na po tayo sa ating Panginoong Yeshua na hihingi tayo ng tawad. Sabihin, patawarin mo po ako. Amen po ba? Kaya lang po itong mensahe nito sinabi sa inyo sapagkat yung mga bagay na ginagawa natin na kasalanan ay apektado yung ating pamilya at yung mga kalapit natin sa pamilya hanggang sa kaibigan natin magiging apektado. Kaya kung mas maganda ay ihingi tayo ng tawad sa ating Panginoon. Amen po ba? Next, malapit na po tayo matapos. Sabi rito, faith is not a power or force. It is not a vehicle but which we can coerce God into something against His will. Yung daw pong pananampalataya ay hindi force para tayo ay makipag-bargain sa ating Panginoon. I-coerce natin ang ating Panginoon na kahit hindi niya will, gusto mong gawin, gagawin mo. Kailangan dun sa will ni God. Yun yung ating gagawin. Next. Faith is back, Sige, sunod. Faith is the confidence that God is who says He is, and that He will do what He has promised to do, an expression of confidence in the person and character of God. So yun po yung pananampalatayang tunay, na meron po tayong confidence na kung ano po yung sinabi ni Yahweh, ay gagawin po ni Yahweh. Kung ano yung sinabi niya o ipinramis niyang gawin, ay gagawin niya, maging ito man po ay parusa, maging ito man po ay blessing. Pag sinabi po ni Yahweh, pag sinabi po ng ating Panginoong Yeshua, sa pamamagitan ng kanyang banal na salita, sigurado gagawin po niya. Kaya yun yung dapat nating itatak sa ating kaisipan at sa ating puso. Na lagi nating tatandaan na kung ano yung sinabi ng ating Diyos, ay gagawin niya. Hindi po siya
Hindi po yung kuwari, sinabi niya ngayon, bukas hindi. Tao lang po ang gumagawa niya. Pero ang Panginoon, pag sinabi niya, sigurado, kung mag-promise siya ng blessing sa pamagitan ng kanyang salita, ipagkakaloob niya. Kung mag-promise siya na ikaw ay parurusahan sapagkat nagkasala ka, parurusahan ka, sigurado yan. Alam niyo po ba, malapit na po matapos, si Achan po at ang kanyang buong pamilya, nung tinipon po sila, ang ginawa po ay pinatay po silang lahat. Pamilya na, anak niya, lahat, sinunog. Pati yung kanyang mga ari-arian dahil doon sa kasalanan niya. Pero ngayon po, hindi na po natin ginagawa yan. Amen po ba? Hindi na po natin ginagawa yan. We are blessed. We are blessed because hindi tayo mamatay dahil sa ating kasalanan. Ang maaaring ang mamatay sa atin, yung spiritual natin, pero hindi tayo susunugin ng buhay. Para mamatay. Ang mangyayari sa atin, pagka namatay tayo, doon tayo susunugin. Mas mahirap yun, barbecue ka forever. Ngayon, meron po akong ipapakita sa inyo na isang babae na makasalanan. Next, anak. Sabi dito, an individual will never experience a victorious life if you live in a life of sin, covetousness, lust, like Achan. So, yun po, hindi po tayo magkakaroon ng victorious life kung lagi po tayong nabubuhay doon sa kasalanan. At ang mangyayari po yan, kung nabubuhay ka sa kasalanan, yung kunwari, nagsinungaling ka, para ituwid mo yung isang kasinungalingan, magsisinungaling ka na naman. Tagpi-tagpi ng kasinungalingan yan. Kaya, yung life mo hindi magiging victorious, hindi ka magiging happy. Lagi kang stress. At lagi kang umiinom ng pills para sa stress dahil may problema ka. Next. But an individual who are willing to take God at His word, to live a sanctified life as He had instructed Joshua and Israel, will have a satisfactions in life and also joy of living a victorious life. Kung iisipin natin na kung ano yung sinabi ng Panginoon ay gagawin niya at susundin natin, doon pa lang tayo magkakaroon ng victorious life sapagkat sumusunod tayo doon sa kagustuhan ng ating Panginoong Yesu. Amen po ba? At sa paano natin malalaman yun? Sa pamamagitan ng ating pag-aaral ng salita ng Diyos. Next. Yan po yung sinasabi nga sa John 8:10-11. Sabi, when Yeshua had lifted up himself and saw none but the woman, he said unto her, Woman, where are those thine accusers? Hath no man condemned thee? She said, No man, Lord. And Yeshua said unto her, Neither do I condemn thee. Go and sin no more. Ito po yung babae na ipinakita kay Yeshua at papatuhin kasi may kasalanan siya. Parang parang whore yan. Sa panahon to, mga prostitute siya dito sa panahon na to. At ang parusa nun at ang batas nun, kapag ikaw ay prostitute at nahuli ka, dadaling ka sa maraming tao tapos papatuhin ka hanggang sa mamatay ka. At dito nga sinabi ng Panginoon ako, sige ka, kung sino yung walang kasalanan, yun yung unang-unang bumato. Pero merong isang sinabi ang Panginoon na hindi natin dapat gawin kasi lagi niya tayo pinatatawad. Pero merong isang bagay na hindi natin gawin. Ang sabi dito, she said, No man, Lord. And Yeshua said unto her, Neither do I condemn thee. Sabi ng Panginoon, Go and sin no more. Pag pinatawad ka na ng Panginoon, ang sabi ng Panginoon, humayo ka at huwag mo na ulit gawin ang kasalanan iyan. Amen po ba? Maliwanag po yun. Pag sinabi ng Panginoon, gagawin po niya. Amen? Next po. Yan po ang pamagat talaga. A sanctified life leads to a victorious life. Sino po yung nagsasanctify ng buhay natin? Ang nagsasanctify po ng buhay natin, walang iba kundi ang Panginoon. Nagpapabanal, ibig sabihin, ang nagpapabanal po sa atin, walang iba kundi ang ating Panginoong Yeshua. Sapagkat ang ating Panginoong Yeshua ay banal, nung tinanggap natin ang ating Panginoong Yeshua Christ, ay pinaging banal niya tayo. Pero kailangan, unti-unti, ay sinasanctify niya tayo, pinapagiging banal, itinutuwid niya tayo sa pamamagitan ng kanyang mga salita. At ito ay hindi bigla-bigla. Kahit
Kahit ikaw ay Kristiyano ngayon, nagkakasala pa rin tayo, pero unti-unti, sinasanctify tayo ng Panginoon. Dumadating ang panahon, tayo sinasanctify niya. So, tandaan niyo po, a sanctified life leads to a victorious life. Kailangan lamang po magpatuwid tayo sa ating Panginoong Yeshua. Magpatuwid po tayo sa salita niya. At tayo yung magkakaroon ng victorious life. Ano po ba? Next. Courageous people see and seize the opportunity. Next. Ayan po. Nagulat kayo may picture? Ayan po ba? Nagulat po ba kayo may picture? Ayan po si Kuya Seso. Yung buong natin dito si Ate Nene. Alam niyo po ba? Last year po nagkaroon ng... Last year lang po ito. Naglakas po ako ng lakas ng loob. Sabi ko, puntahan natin sa bahay. Sabi ko, di ako... Minsan naman pa nag-inipan ko pa. Puntahan natin sa bahay. Punta po kami sa bahay. Hingi po kami ng tawad. Pagkatapos po ako humingi ng tawad, pinatawad po ako. Magaan po sa dilim. Nung pinatawad po niya ako, sumasama po sa amin sa church yan, doon sa Talavera, na win pa po namin sila sa Panginoon. Sa tinagal-tagal po ng panahon. 9 years old, ano na po ako ngayon? 59. Sa March po, 60 na ako. Tumatanggap na po ako ng regalo ngayon. Pwede na po. Joke lang. Sa March po, 60 na ako. Kaya, ito pong kasalanan ko na ito na ginawa ko sa kanila na naapektuhan yung buhay po nila na magmula doon sa magandang lupa na punta sila sa Pirias na binabaha. Hanggang ngayon, nandoon po sila. Talaga nagkalakas po ako ng loob na humingi po ako ng tawad sa kanya. At nung nagawa ko po yun, talaga naman pong sabi ng Panginoon, pinatpatawad na kita. Sapagkat lahat pala ng paglilingkod na ginagawa ko sa Panginoon, nung hindi pa ako humihingi ng tawad sa kanila, ay walang bisa, walang silbi. Sapagkat habang naglilingkod ako sa Panginoon, may isang tao na masama ang loob sa akin sapagkat naapektuhan yung buhay nila dahil doon sa ginawa ko. Napakahirap po. 9 years old po ako. Yan po laging nasa puso ko na napakahirap talaga. Pero ngayon, masaya na po ang buhay ko. Masaya na po ang paglilingkod sapagkat nagpatuwid po ako sa Panginoon. Gayon din po tayo, magpatuwid po tayo sa Panginoon. Katulad ni Saul, pinapatay lahat yung mga Kristiyano, pero nung tinawag ng Panginoon, naging si Paul. At 15% o 20% ng mga isinulat sa Bible ay ang author po, walang iba kundi si Apostol Paul. Kaya po, wag po nating sukuan yung mga tao na sinasabi, makasalanan, hindi na yan na tatawagin din po sila ng Panginoon. At tinawag sila ng Panginoon, katulad ng ginawa kay Saul, katulad ng ginawa sa akin, at katulad ng mga ginawa sa inyong lahat dito. Kaya makikita niyo po na talagang mapapatunayan po natin na tayo yung tatawagin ng Panginoon. Pag tinawag na tayo ng Panginoon, lalapit na tayo sa Kanya. At gagamitin niya tayo sa Kanya. Yun po ba? Palakpakan po natin ng Panginoon. Tayo po ay tumayo. Tayo po ay mananalangin. Sa akin pong pananalangin, nais ko po kayong imbitahan dito sa harapan. Meron ka bang itinatago na ginawa mong kasalanan? Maaaring ginawa mo ito noong araw pa. Maaaring ito ay ginawa mo ngayon, nakakaraang araw. Maaaring hindi ka makalapit sa taong pinagawan mo. Pero alam ko, ituturo sa iyo ng Diyos. At makikita mo kung paano tayo papagbaguhin ng Panginoon. Papakita sa atin ang karakter na dapat natin gawin. Kapatid, alam mo, marami tayong ginagawang mga bagay na hindi naaayon sa kagustuhan niya. Pero ang gusto lamang ng Panginoon ay ma-realize natin kung ano ba yung bagay na ito. Sapagkat pag na-realize natin ito, na ito ay mali, na ito ay hindi dapat gawin, ay tayo mismo ang lalapit sa Panginoon. Sasabihin natin, Panginoon, paano po ang gagawin ko sa mga problemang ginagawa ko?
sa mga kasalanan na ginawa ko na pilit kong tinatalikuran, pero ginagawa ko pa rin. Panginoon, tulungan mo ko. Lumapit po tayo sa Panginoon. Tuturo ng Panginoong Yeshua sa atin kung ano ang ating gagawin, kung ano ang ating sasabihin, kahit matagal na yan. Huwag na natin pagpatagalin pa na kung kailan lalapit tayo sa kanila, patay na sila. Hindi na tayo makakahingi ng tawad sa kanila. Alam ko, patatawarin tayo ng Panginoon. Pero yung ginawa natin ng kamalian, lalong-lalo na yung mga magulang natin, mga lolo natin, mga anak natin, mga kaibigan natin, mga kamag-anak natin ang nagawa natin ng hindi maganda. Lapitan natin sila. Sabihin natin sa kanila, patawarin mo ko. Mahal kita. At nawa ay makasama ka namin kung saan kami ngayon naroon, na patuloy na tinutuwid, patuloy na pinababanal, patuloy na binabago ang karakter ng ating Panginoong Yeshua sa pamamagitan ng kanyang salita. Maraming salamat po, Panginoon, sa aming Pastor Perti Barasigan at ang kanyang buong pamilya na patuloy na naglilid sa amin sa tamang landas. At maraming salamat sa ating mga kapatiran narito na patuloy na naglilingkod sa iyo. Patuloy mo po kami pagpalain, patuloy mo po kaming sama-samang baguhin ang aming karakter, Panginoon. Di namin alam, Panginoon, na meron kaming pag-uugali, mga kasalanan na patuloy na ginagawa namin sapagkat parang baliwala na lamang sa amin ito. Pero sinabi mo na kung kami po ay magpapatuwid sa iyo, ay magkakaroon po kami ng victorious life. Maraming salamat po, Panginoon. Ito po sa mo namin dalangin sa pangalan po ng aming Panginoong Yeshua Christ. Amen.